At this point, makakausap po natin si Roderick Tonggol, official po ng Disaster Risk Reduction Management Office ng Malabon. Magandang hapon po, sir. Si Lord po at si Denise Tan. Kamusta po kayo dyan sa Malabon? Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa lahat ng nanonood at tagapakinig po ninyo. Opo. Okay, under state of calamity na po ang syudad. Nabawasan na ho ba ang mga evacuees po natin sa 24 ba, kung nagkakamali, na evacuation centers po ninyo, sir? Opo, nabawasan na po kahapon po ay nasa 18 barangay. So ngayon meron 16 na barangay na lang po ang meron pong evacuation. At ito po ay may 943 families and 3,500 individuals po. Nakasalukuyan pa rin pong nasa evacuation center. Opo. Sir, gaano po kaiba itong nangyari ngayon kumpara po sa mga nakaraang habagat na mga senaryo? Ngayon po kasi ay talagang biglaan po yung nangyari din dahil sa biglang napakalakas na ulan. Pagkatapos kasi ni Bagyong Krising ay medyo humupa po, tapos nung kinalunisan ay biglang lumakas po bigla ang habagat at kaya ito po yung nagpabaha dito po sa aming lugar. Sir, at this point po, may mga roads po ba na hindi pa rin po madaanan? Kamusta po ang the roads actually, yung mga kalye? Actually, meron po kami na i-record po dito na may 6 na major roads po dito sa Malabon na hindi po madaanan ng light vehicles. Pero passable po siya sa mga malalaking sasakyan at yung the rest naman po ay passable na po sa light vehicles. Opo, affected pa rin ho ba, kunyari, kung naglo-low tide, high tide po, sir? Opo, isa po ito sa malaking problema ng aming syudad ngayon. Gawa po nung nasirang navigational gate sa Nabotas. Nakatabing lungsod po namin at ito po ay direktang nakaka-apekto po sa amin kapag low tide at high tide. Opo. Tumataas po yung tubig sa amin pagka po ng high tide. Kagaya po ngayong araw na ito, 1.8 meters po ang high tide. Kaya marami pong kalsada na malapit po sa Malabon-Nabotas River ang tumaas po ang tubig. Parang palagi na lang nasisira yan, si Roderick. Pero anyway, ano po itong Key Mobile Genie Services? Ito po ay isang programang ipinalunsad po ng ating City Mayor Jeannie Sandoval upang mas mapabilis po ang serbisyo ng ating pong city government papunta po sa ating mga constituent o sa ating mga mamamayan. Ito po ay binubuo ng 5 cluster na ginawa po ng ating tanggapan para po mas matutukan po yung kung ano po yung kailangan serbisyo. Kagaya po ng Lusog cluster, ito po yung health. So kasama po rito yung mga mobile clinic, mobile x-ray, at mobile dental bus. Yan po, sila po yung sa Lusog cluster. Pagdating naman po sa Linis cluster, kasama po dito yung aming power washer, yung pong aming mga truck, mga fire truck, at meron din po kaming mobile sewer jet na naglilinis naman po ng mga kanal dito po sa amin. And then yun pong ligtas cluster ay kasama po dito yung aming mga ambulansya ng Red Cross, ng Malabon DRR at ng Bureau of Fire Protection. Sila naman po yung umiikot sa kabuuan ng Malabon, lalo na po sa mga school para magbigay po ng mga tips para sa kaligtasan. And then yung dalawa pong natitira, yung Ligo cluster, meron po tayong mga mobile shower na iniikot din po sa buong Malabon. And then the last po yung Laba cluster. Meron po tayong mobile laundry na kung saan pwede pong magpalaba yung atin pong mga kababayan dito po sa Malabon. Sir, kamusta naman po yung yung supply po ng tubig, supply po ng power, ng kuryente? Sa ngayon po ay normal naman po ang ating kuryente at tubig. May mga ilang lugar lang po na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng brownout. At lalo na po nung kasagsagan po nung habagat nitong nakaraang araw ay meron pong mga ilang lugar na nawalan po ng kuryente. Pero na-restore na rin naman po siya kaagad. Opo, yung gaano ho karami ang mga nakuhang mga nakabarang basura po doon sa mga supposedly dapat dadaluyan po, Sir Roderick? Sa ngayon, yung huling operation po namin dito po sa may Estrella Corner FC Villa, halos 300 sako po ang nakuha namin na nag-operate po doon yung aming linis cluster. At talagang napakarami pong basura.
Sa ngayon po kasi ay halos hindi pa po humuhupa yung baha sa ibang lugar. Kaya hindi pa po namin nakikita rin po yung ma-generate po nito na basura Opo. sa aming lugar. Mga ilang araw ho bago humupa yung bahang yan? At huling katanungan po, yung daan ho ba papunta sa Judy Ann's Crispy Pata, hindi ho baha? Medyo tumaas po ang baha natin doon sa lugar na yan. Pero humuhupa naman po siya pag nag-low tide. Yun po, tetsempuhan lang po natin yung low tide para po pag pumunta po tayo doon ay hindi po ganong kataas ang tubig. Arkila tayo ng bangka para dyan. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Si Ginoong Roderick Tonggol, officer po ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Office. Ingat po kayo mga Malabenyo, sir. Maraming salamat.